Okay, magandang gabi. Welcome to my YouTube channel. Okay, isi-share ko sa inyo ang nasusundan kong mga panayam. Ito'y tungkol sa pagkakuha ng national franchise ni Congressman Leandro Libeste. Base sa mga interviews na napakinggan ko dito sa mga interview ng bilyonaryo sa panayam ni Ombudsman Remulla sa radio program. Ito ang natuhog-tuhog kong nalalaman, at isi-share ko sa inyo. Marami tayong hindi alam na sa tingin ay dapat maimbestigahan ng maigi dahil sa napangyayaring ito ay luging-lugi ang gobyerno natin. Marami pa tayong issue na luging-lugi ang gobyerno na hindi pa siguro nakarating sa inyo dahil karamihan naman sa mga kontra ni PBBM o kumontra kay PBBM ay ayaw makinig, huhusga lang agad. Ito ang isi-share ko sa inyo tungkol dito sa national franchise na nakuha ni Leandro Libeste. So, sa interview ng bilyonaryo kay dating party list representative na si dating mayor ng Makati na si Lito Atienza, sinasabi niya na ipapakinig ko muna sa inyo yung sinabi ni former Mayor Lito Atienza na nagiging congressman or representative ng party list noong time na ipinasok, hinihingi yung franchise na yan sa Senado. Sa Senado, sa Kongreso. Mayor, first of all, can you walk us through the history of granting the SPBC franchise? Kailan po at paano po ito sinimulang i-lobby, as you claim? Alam nyo, nag-apply yan. Pinasok agad sa Committee on Franchises. Dahil ang posisyon ko noon ay Deputy Speaker ni Speaker Lord Velasco, I had a way of getting involved in all the committee hearings. Kaya nung pinakikinggan yung application. So, mapakinggan nyo na kaya may alam, base sa sinabi ni Lito Atienza, na may alam siya dahil yung time na yan, siya ay Deputy Speaker at kaya siya ay may personal na alam at kasama siya doon sa time na nagdebate para ma-grant yung nilalakad nilang franchise sa renewable energy. Yun nga yung sa solar. Ni Leandro Libeste, kasama po ron. Nakita ko po yung kanyang mga application papers. 1 million piso ang puhunan. So sa nadinig nyo, sa original na application, sa request na mag-grant sa kanila ang franchise, national franchise, ibig sabihin, yung franchise na yan ay nagko-cover sa buong Pilipinas. Pero ang sinasabing puhunan lang ay 1 million. Sa tingin nyo, kasya ba yun? Fair ba yun? Kanyang korporasyon. Immediately, I objected. Sabi ko, ano ba ito? Ito ba yung biro? Nag-a-apply na magbigay ng elektrisidad sa buong Pilipinas. Ang isang kumpanya, ang puhunan ay 1 milyon. Kaya, agad binasura ko. Pero, binago agad yung application papers. Nilagyan ng 1 bilyon puhunan. So, sunod na tanong ko, saan ko po na 1 bilyon? Leandro Libeste, hindi pa siya congressman noon. But he was the son. So sa tanong ni Lito Atienza, dahil binago nga yung kinesyon niyang 1 million lang, ginawang 1 billion. Ngayon tinanong naman niya, saan naman kumuha si Leandro Libeste ng ganong 1 billion kalaki? Pero alam na natin na itong si Leandro Libeste ay anak ni Senador Loren Legarda. Okay, so patuloy natin papakinig. Senator,
Lorel Legarda was the one lobbying very strongly for the approval of the application. What is So sinabi niya dito na tumulong itong si Senator Loren Legarda sa anak niya. Okay? So sinabi din niya kaagad ni former Mayor Lito Atienza kung anong basihan niya sa sinabi niya. So ito yung sagot niya. my basis for this? Ako mismo kinausap ni Senadora. You can ask her. If she denies it, I have proofs to present. Ako'y hininga niya ang meeting. Nagpulong kami sa Manila Polo Club at doon kami nag-usap. Kaibigan ko naman si Senadora, kaya sumayag akong magkape kami. Pero nang pinag-uusapan na po yung prangkisa, hindi nagbabago yung aking posisyon. Sinabi ko, I will not change my position. Your son is not qualified to receive a national franchise. Nakita ko na talagang may epekto yung lobbying ni Senadora. Sinabi ni former Representative Lito Atienza, minsan sinabi ko representative, minsan sinabi ko dating mayor ng Manila. Pareho siya yun. Okay? So dating naging mayor siya, naging former representative siya ng isang party list. Okay. So nakikita niya na ang paglalabi daw ni Senator Loren Legarda ay umiepekto kasi nakarating na sa kay Pangulong Gloria Arroyo sa panahon na yun. Sinabi ni dating Presidente Gloria Arroyo na pagbigyan na daw si Loren Legarda sa request niya sa pag-grant ng national franchise sa solar energy. Sinabi sa akin ni Sabi Pangulo kapag Arroyo, pagbigyan mo na si Loren dito, kaibigan natin yan. Sabi ko, ma'am, I'm doing this for the nation, for the people, at wala po akong personal galit o inis dito sa mga tao ito. But I cannot change my position. So they continue campaigning on the floor. Marami sila na-convince. Nakita ko maaaprobahan na yung erroneous appreciation of an application of a young man. Nakikita niyang ma-approve na kasi marami nang nainganyo doon sa paglalabi ni Senador Loren Legarda, nanay ni Leandro Libeste. Kaya nasabi niyang erroneous dahil walang alam, walang pera. Batang-bata pa. So, yun nga, pinakano doon, walang puhunan na ibibigay ang national franchise na ang nakasalalay doon ay billion-billion ibibigay mo sa ganun lang na kapital at wala pang experience na mag-handle sa ganyang klaseng business. With no experience in solar energy and no money, no capitalization that will support these promises, pinilit ko yung cost. Hindi pwedeng ibenta itong provision. So, pag ito nakuha ninyo, igigil ko, talaga natin ang provision na hindi pwedeng ibenta. So, ang sinabi dito ni Lito Atienza, nung may provision pala yan sa franchise na yan na grant kay Libiste, na hindi pwede niyang ibenta sa foreigner. Na pag ibenta sa foreigner, ay ma-void or mawalang visa yung franchise na yan. Lalo na sa mga banyaga, pagkat kontra-kontra po tayo yan. Energy should be Philippine-owned. As it's a local corporation, hindi po pwedeng ibenta po yan. Pumayag naman yung mga sponsor. Kaya nasingit po yung provision na. Ang issue ngayon ay ang pagbenta ni Congressman Libiste doon sa MGen. Bininta niya yung share niya dito sa Solar Philippines New Energy Corporation or SPNEC. Ito ay nabinta niya sa Meralco Gen na ang CEO nito ay si
Pangilinan. Okay? So, ang sinabi ng MGen na ang nabili nila ay hindi yung may franchise na Solar Philippines Power Project Holdings, kundi yung SPINIC. So, yung parang ang issue nito ay parang skirted, parang pinaikot lang ang DOG o ang Pilipinas, pinaikot dito na kasi 3 kumpanya ito, no? So, under ng isang company, yung parang unit, pinaka-mother unit nitong mga kumpanya ni Leandro. So, meron yung Solar Philippines Power Project Holding Incorporated. Subsidiary niya ang Solar Philippines New Energy Corporation. At meron pa yung isa na Solar para sa Bayan. Ito yung Solar para sa Bayan. Ito yung nakakuha ng may franchise. Na ang sinabi ni Congressman Libiste, ang bininta niya doon sa MGen ay hindi itong Solar para sa Bayan, kundi yun yung SPINIC ng New Energy Corporation na kung saan na-acquire nito sa Meralco Gen. Okay? Solar Philippines to Pangilinan after serving a franchise to put up solar microgrids in selected provinces nationwide during the Rodrigo Duterte Corporation. So, Representative Leandro Libiste is being investigated for selling the franchise of his solar energy business to Tycoon Manny Pangilinan, according to Ombudsman Boying Remulla. In a radio show in DZRH on a Saturday, January 10, Remulla hassled Libiste for flipping Solar Philippines to Pangilinan after securing a franchise to put up solar microgrids in select provinces nationwide during the Rodrigo Duterte administration. Kasi, sabi niya, dapat yan yung franchise, di dapat ninegosyo yun eh. Batang-bata, binibenta mo yung franchise, wala ka bang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? He said. Ganyan na muna. Susunod ng mga tungkol dito ay susunod na mga video. Maraming salamat sa ngayon, maraming salamat.